Ladies, ikaw ba ay highly attractive na babae? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Bakit may mga magaganda, sexy, pero bakit hirap makahanap ng partner? So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, without further ado, whoops! Disclaimer muna tayo, hindi ko nilalahat ang mga attractive na babae. Tulad ng sinabi ko, may iilan. So, hindi lahat, pero may mga iilang ganyan. Okay? 2,000 years later. So, eto, ating aalamin ang mga dahilan kung bakit napakagandang babae, pero bakit hirap maghanap ng partner. So, ito ay isang seryosohang relasyon. Okay? So, at number 1, ito, yung because there are too many options. Kapag yung mga sobrang attractive na babae, expected na rin na napakaraming bubuyog dyan na umaali-aligid sa bulaklak na yan. Okay? So, syempre, bilang isang napakaganda, highly attractive na babae, talagang dinudumog yan ng mga lalaki. Kasi ang attractive na babae talagang normal na maraming lalaki talaga ang magkakandara pa at mag-aagawan para mapursu or para mauna or para magwagi para doon sa babae na yun. So, since napakaraming options, malilito, mahihirapan yung babae. Kahit sabihin natin, mamimili siya ng isa, pero napakarami pa rin ang talagang nagpaparamdam yung babae dahil nararamdaman niya na ang dami pa rin nagpaparamdam, nanliligaw kahit meron na akong partner. So, ang mangyayari sa babae, minsan, tumatalon-talon na rin siya. So, dahil flooded siya ng mga manliligaw, hindi rin siya makontento sa iisa. Papalit-palit siya, patalon-talon. So, at the end of the day, wala siyang nagiging seryosong relasyon. Kumbaga, ang nangyayari sa kanya is wala, puro short-lived. Parang ang nangyayari lang is mga fling, mga panandalian lang at walang tumatagal dahil overwhelmed siya sa dami ng mga lalaki na nagkakagusto sa kanya. So, beauty problems. So, ayan po, dahil sa napakaraming options, ganyan ang nangyayari. So, at number 1, number 2, ito, yung potential partners are wary of you. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Maraming lalaki ang nagkakagusto sa iyo, pero dahil talagang ikaw ay dead gorgeous, highly attractive na babae, ibang level yung attractiveness mo, ang mga lalaki ay nai-intimidate. Totoo yan, di ba? Ang mga lalaki, minsan kahit sobrang naa-attract sila sa isang babae, pero napapaisip yan, biglang pumipreno yan. Ang mga lalaki din ay talagang sinusukat din nila kung katapat ba nila yung babae, kaya ba nila. So since highly attractive yung babae, ayan na, naduduwag na ang mga boys. Kung meron man dyan yung naglalakas ng loob, sila yung ka-level niya. Yung mga lalaki na alpha, na ang mga lalaki na yan ay iilan lang din yan. Hindi yan karamihan. Okay? So yung mga maaring magpursu or manligaw sa ganyang uri ng babae ay yung mga nasa level mo rin. Yung gwapo, yung mayaman, yung mapera, yung alpha male. Yan ang maaring magpursu sa iyo. Pero
yung mga lalaki na yan ay sabihin natin mga 1% lang yan ng population ng mga boys. Iilan lang sila o sabihin na natin 2%. O, di ba? Pero yung general population, hindi. Kasi tulad ng sinabi ko ay naduduwag sila, nai-intimidate sila. So, isa rin yan sa downsides ng highly attractive na babae. Okay? So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito yung expectations. So, since ikaw ay isang napakagandang babae, ibang level ang kagandahan mo, iba rin ang expectations ng mga tao sa paligid mo. At ganon din sa maaring pipiliin mo na lalaki. So, syempre, ang ini-expect nila is dapat ikaw ang pipiliin mong lalaki ay yung poging-pogi, yung artistahin, modelo, magandang lalaki, guwapo. Syempre, yung mga tao, talagang yun ang inaasahan nila na gagawin mo. Kasi hindi nila lubos maisip na ikaw ay papatol sa kung kani-kanino lang dyan na lalaki. Hindi. Since ganyan kang babae, so expected na ka-level mo, katulad mo rin ang magiging karelasyon mo, ang magiging partner mo, di ba? So, since ang taas ng expectation sa iyo, so sobrang pressure na rin ang nararamdaman mo. So, nahihirapan ka lalo na mamili ng lalaki na magiging potential partner mo dahil sa pressure na nararamdaman mo at yung expectations na inaasahan ng tao sa'yo. Di ba? Ang hirap naman talaga, oo. Hindi ba pwedeng kahit sino na lang dyan? So, ayan po. Ang number 3. Number 4. Ito, yung they just want to use you. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? So, may mga perception ang mga lalaki na kapag ikaw ay napakagandang babae, mayroong certain perception na parang hindi maari na ikaw ay magiging seryoso sa isang relasyon. Parang ganun ang perception ng iilang mga lalaki, ha? Hindi lahat. Pero may mga ganong kaisipan ang mga lalaki. So, ang ginagawa ng ibang lalaki, kung liligawan ka man, ay para lang sa bagay na yon. Para lang sa katawan mo. Yung S, yun lang ang gusto nilang maranasan at makuha sa iyo. Kaya kung marami kang suitors, marami ka nang naging boyfriend, marami ka nang naging karelasyon, pero hanggang ngayon, walang sumeseryoso sa iyo, ayan na po ang isang dahilan kung bakit nga ba. Kumbaga bakit walang tumatagal sa iyo? Bakit kaya ibinibigay mo ang lahat, pero bakit umaalis sila pagkatapos nilang nakuha yung gusto nila, di ba? So ayan kasi ang isang dahilan. Hindi lahat kasi meron din naman talaga na gusto kang maging for life, di ba? Pero may mga ganitong mindset ang mga kalalakihan. So ayan po, ang number 4. So, ayan po ang iilang dahilan kung bakit may mga napakagandang babae, attractive na babae, pero hirap na hirap maghanap ng partner. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe,